Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 12.120 MHz, 15.190 MHz at 9.925 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, iniulat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang resulta ng kanyang 2 araw na pagbisita sa Vietnam. Ito ang nilalaman ng kanyang arrival statement na inilabas nitong Miyerkules, Enero at 31. Layunin ng pagbisita ng Pangulo sa Vietnam ang pagpapalakas ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Matatandaan na ang Vietnam ang nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang arrival statement. Magandang umaga po. I am pleased to inform you and the Filipino people of the outcomes of the state visit to the Socialist Republic of Vietnam. The state visit aimed to further strengthen our strategic partnership with Vietnam, Vietnam being our only strategic partner in ASEAN, and further to explore areas of cooperation while building on existing ones. I met with His Excellency Vo Van Thuong, President of Vietnam, and we discussed areas of cooperation including defense, maritime, trade and investment, economic, education, tourism, and culture. We also witnessed the exchange of several agreements, including on rice, agriculture, culture, and maritime cooperation. I also met with other leaders of Vietnam, the Prime Minister of Vietnam and the Chairman of Vietnam's National Assembly. We discussed the strengthening of bilateral relations through people-to-people exchanges, parliamentary cooperation, and many other areas of collaboration. On trade and investment, we have successfully safeguarded the interests of Filipino businesses operating in Vietnam by providing them with a platform to voice their experiences, plans, and challenges at the very highest level. We want to assure them that the Philippine government stands ready to support their endeavors in competing in foreign markets. In my dialogue with Vietnamese business leaders, they expressed interest in expanding their businesses in the Philippines, as well as exploring cooperation with our business sector in various traditional and non-traditional economic activities. Furthermore,
we have engaged in discussions with the Vingroup company to explore a collaboration in the fields of AI, medical courses, and scholarships for Filipino students. Our shared objectives include active participation in the electric vehicle and battery supply chains. I had the pleasure, of course, to speak with the Filipinos living in Vietnam, and I expressed my appreciation for their continued good work in projecting a very positive image of the Philippines in Vietnam. I acknowledge the sacrifice that they have made for their families, and I lauded them for the contributions to the socio-economic development of the Philippines and of Vietnam. I gave them my assurances that my administration will continue to strive for the betterment of all Filipinos in the Philippines and abroad. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Plano ng Pilipinas na palakihin pa ang bilateral trade nito sa Vietnam sa 10 bilyong dolyar o tinatayang 563.38 bilyong piso. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., porsigido ang Pilipinas na paigtingin at pagtibayin ang economic trade at investment ties nito sa Vietnam. Sinabi ng Pangulo na napakaraming larangan ang maaring saliksikin tulad ng business opportunities, technology exchange, capacity building at project collaboration. Dagdag ni Pangulong Marcos, handa ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa Vietnam pagdating sa pagpapadali sa mga trade and investment procedures at requirement para mapangalagaan ang patas na kompetisyon at sabayang pag-unlad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mananatili ang Pilipinas na idadaan sa mapayapang pamamaraan ang pagresolba sa issue ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kay Vietnamese President Vo Van Thong at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh na nais ng Pilipinas na daanin sa mapayapang dialogo at konsultasyon ang lumalalang tensyon sa WPS dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Binigyang diin ng Pangulo na hindi matitinag ang Pilipinas sa pagdepensa nito sa soberanya at jurisdiksyon sa sino mang magbabanta na magsagawa ng pag-angkin. Gayunman nais pa rin anya ng Pilipinas na idaan sa maayos na usapan ang pagtugon sa issue bilang dalawang pantay na bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tututukan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kung ano ang pinakamabuting paraan para maipatupad ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa kanyang pagbalik sa Pilipinas. Pahayag ito ng Pangulo sa gitna ng mga panawagan na mamagitan sa banggaan ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa usapin ng People's Initiative o PI. Sinabi ng Pangulo na kumonsulta na siya sa mga pinakamagagaling na legal advisors sa bansa. Patuloy rin anya ang kanyang pakikipag-usap sa Senado at Kongreso para makahanap ng pinakamabuting paraan ng hindi lilika ng kontrobersya. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang nangyayari ay economic provisions lamang ang nais amyendahan, ngunit nahahaluan ito ng politika. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Walang magbabago sa relasyon ni na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni Pangulong Marcos matapos makatanggap ng pangbabatikos mula sa ilang miyembro ng pamilya ng Vice Presidente. Ayon sa Pangulo, wala namang binibitiwan ng mga pahayag ang Vice Presidente laban sa kanya. Sinabi ng Pangulo na mananatili ang Vice Presidente bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos sa kabila ng mga usapin sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos. Binigyang diin ng Pangulo na nananatili pa rin ang unit team bilang isang grupo ng pinagsama-samang mga puwersang politika sa bansa.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mas malawak na balikatan exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP pinaplano para sa taong 2024. Sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang sabayang pagsasanay para sa taong ito na isasagawa sa Abril ay magkakaroon ng mas maraming ehersisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Kasalukuyang pinagpaplanuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at United States Indo-Pacific Command ang ika-39 na balikatan exercise, ang taunang pagsasanay militar ng dalawang puwersa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang sabayang pagsasanay para sa taong ito na isasagawa sa Abril ay magkakaroon ng mas maraming ehersisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang niya dito ang mga regular na maritime, aerial at land exercises. Bilang pagsulong ng tagumpay na nakalipas na balikatan exercise, sinabi ni Padilla na ang pagsasanay sa taong ito ay magkakaroon ng mga karagdagang pagsubok kabilang ang mga ehersisyo sa cyberspace at information warfare. Sinabi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cercis Trinidad na sa ngayon ay dinidetermina pa ang mga lokasyon na pagdarausan ng pagsasanay. Mula sa AFP, to si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naniniwala ang Department of Energy o DOE na ang kaguluhang nangyayari sa Red Sea ang pangunahing dahilan ng tumataas na presyo ng krudo sa merkado. Ang Red Sea ay nagsisilbing transit point ng mga produktong petrolyo patungo sa iba't ibang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DOE Oil Industry Management Director Rino Abad na tumataas ang tensyon sa Red Sea. Nagsisimula na rin anya ang aksyon militar sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala na anyang nais na dumaan na barko sa nasabing lugar kabilang ang mga nagbabiyahe ng krudo. Wala na ho yatang may gusto na dumaan muna dun for the meantime. So, yan ho ang tinitingnan sa mga report na nagpupush ng pagtaas ng freight cost at insurance ho on the shipping side ng petroleum product. Samantala, sinabi ni Abad na posibleng tataas pa ang presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. Ito ay kung mangyayari ang plano ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na magbawas ng supply. Actually, by first week of February, makita namin ang actual figure nung sinasabi nitong OPEC Plus na magbabawas sila ng 2.2 million barrels of oil per day ho yan. Si Department of Energy Oil Industry Management Director Rino Abad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Makakatulong ang Maharlika Investment Corporation o MIC para sa seguridad ng supply ng kuryente sa bansa kung pahihintulutan ng mga energy company na maglagak ng pondo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni MIF President Rafael Consing Jr. na malaki ang pondo na kailangan para sa elektrisidad sa Pilipinas. Isa sa mga kailangan ng pondo ang koneksyon sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa transmission ng green energy. Yung kinakailangan po na investment sa green energy, sa transmission lang po ay napakalaki. Ang estimate po dyan sa mga studies ay mga 10 to 12 billion dollars. So of course, hindi po yan gagastusin ng 1 taon o 2 taon lang kung hindi over a period of time. So ang NGCP naman po, so kumikita nga po yan, no? Pero at the same time, kailangan po niya mag-invest. So makakatulong therefore po ang Maharlika kapag pinayagan siyang mag-invest sa Maharlika ng current na owners para makatulong po dun sa capital requirements. Si Maharlika Investment Corporation President Rafael Consing Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakakabahala ang naglalabasang deep
fake videos sa online at social media. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, ipinaliwanag ni Information Technology Analyst Art Samaniego na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI ang mga deep fake videos na ang layunin lamang sana ay para sa entertainment at media industry. Ang nagiging issue na anya nito sa ngayon ay ginagamit na ng mga scammer upang manloko. Ayon kay Samaniego, sa deep fake video ay ginamit ang teknolohiya, kinokopya ang mukha at boses ng isang tao saka ginagamit sa panloloko. Ang inaalala natin dito, malapit na mag-eleksyon. So pag namin to, halimbawa yung tao pinagsalita na hindi naman yung sinasabi o ginawa, pwedeng maniwala yung iba mga tao dito. Samantala, sinabi ni Samaniego na kailangan ng agarang batas upang makontrol ang paggamit ng deepfake video at artificial intelligence. Sa pamamagitan anya ng batas, maaring ipatanggal ang mga gumagamit ng mga deepfake videos at ipag-utos sa mga social media platform na bantayan at ipagbawal ang paggamit sa mga ito. So ang ginawa sa Amerika, gumawa sila ng mga batas laban dito na pinagbabawal ang paggawa nito at inutusan ang social media platforms na bantayan at ipagbawal ang deepfake. Halimbawa sa YouTube noong 2020 po, ito lang, nagtanggal na sila ng lagpas 1,000 scam ad na gumagamit ng deepfake technology. So kayang gawin to ng mga platforms. Kailangan na talaga ng batas. Si Information Technology Analyst Art Samaniego. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Maaring magsumite ng personal na reklamo sa pulisya ang sinumang nabibiktima sa deepfake video upang mabigyan ng kaukulang aksyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine National Police Cyber Response Unit o PNP-CRU Chief Police Colonel J. Guillermo na may mga gumagamit ng video at boses ng ibang tao gamit ang tinatawag na deepfake video upang magbenta ng gamot o anumang personal items sa online. Ayon kay Guillermo, hindi sila maaring mag-imbestiga kung walang makakarating na reklamo sa kanilang ahensya. Kasi alam niyo naman po, police, pagka wala pong nagre-reklamo, ay hindi mo pwedeng imbestigahan. Kasi yung pag-upload po, wala naman po kasing tao kung sino yun natin siya huhulihin. Samantala, pinaalalahanan ni Guillermo ang publiko na huwag basta maniniwala sa mga nakikitang video sa social media na nagbebenta ng mga produkto. Kailangan anyang usisain ng husto upang hindi mapaniwala sa mga peking video online. So, ang payo po natin dun sa mga kababayan natin ay tignan nilang maigi kung ano yung nakikita nila sa social media. Ibig sabihin, imbestigahan din nila, hanapin nila kung totoo ba itong sinasabi ng tao na to o hindi, para hindi po sila maloko. Kasi yung mga gwapo ng ganyan ay profit po ang habol nila. Sabihin, yung mga tao na napakaraming followers, pwede nilang kopyahin yun para makabenta sila ng item na gusto nilang ibenta para gamitin yung peking information na yun. Si PNP-CRU Chief Police Colonel J. Guillermo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Dagupan,
Mahigit 1,000 na magsasaka sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, natanggap na ang kanilang Financial Assistance Intervention Monitoring Card mula sa Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Inmabot at 1,100 bilang na managtanom na pagay at bali na Lingayen sa kaawat dalamat na ayuda ng lapo Department of Agriculture. Ayat kasumpalan niya ginawa sa impanitar na Rice Farmers Financial Assistance Intervention Monitoring Card ya dinauluan na Bitlan Departamento kay iba sa Lingayen Municipal Agriculture Office. Sa Bitlan Intervention Monitoring Card at walay kargatulan ayuda yan ang lapo Department of Agriculture yaman kantidad na 5,000 pesos. Inbaga na LGU Lingayen yasay interya card at saray dumaralos na balay at multipurpose yan nayari na usar bilang identification tan transactional card yapan kargaan na are cash assistance yaman lapo at Department of Agriculture. Unong sabit na opisina sa Intervention Monitoring Card at usaran ang mas marakop sa proseso na panagitan na ayuda para at saray benepisyaryo. Katakaptuya ng pasalamat sa Lingayen Vice Mayor Mac Dexter Malikdam, jad ngaran ng Mayor Leopoldo Batawil, tan buo ng LGU at DA lapod tuloy-tuloy yapan itan na tulong at saray kabaduyan dan dumaralos tan managsigay. Malalapod RP Dagupan, Shak si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. 6 na liblib na barangay sa Mountain Province, benepisyaryo ng Free Wi-Fi for All program ng DICT Cordillera. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. 6 asulinak nga barangays ti Mountain Province benepisyaryo iti Free Wi-Fi for All program ti Department of Information and Communications Technology wenno DICT Cordillera Administrative Region. Dagiti barangay anaikan iti libre a Wi-Fi internet connectivity ket tisaklit sa Danga, Saliok na Tonin, Laylaya Besao, Bunot, Paracelis, Lingoy Barlig ken Kapinitan Sabangan. Sigon iti DICT CAR ti Free Wi-Fi for All program ket paset ti misyon ti ahensya amang danon ken mangikonektar kadagiti geographically isolated and disadvantaged areas wenno GIDAS ken tapno amin ket makipartisipar iti digital economy. Inbaga ni DICT CAR Regional Director Reynaldo C. tarigagay iti DICT nga amin kuma ket karaman iti digital transformation babaan iti panangipaaydat internet connectivity ken promosyon ti digital inclusivity kadagiti sulinak a komunidad. Inyab kasmet the Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ken Vice Governor Francis Tauli adakkel ti maitulong ti internet connectivity iti edukasyon ken kabuklan a panagduras ti probinsya. Narpos na DZRA Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Isang grupo ng young farmers sa lungsod ng Tabuk naging bahagi ng internship program ng Agricultural Training Institute sa Taiwan. Si Renzi Roaquin sa detalye. Maramang as asistaran iti Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, wano DAATI, dagiti Filipino young farmers ti syudad nga Tabuk para iti internship program sa Jai Taiwan. Karaman dagiti kwalipikado para iti daytoy kas young farmers ket Darrenan Omekas ken John Ray Pantulok manipod Barangay Kabarwan, Giovanni Tabu, Barangay Bulanaw, Giovanni Adato ken Nelly Magadang manipod iti Barangay Nambokayan. Inbaga ni 4-H Club Coordinator iti Office of the City Agricultural Services Noribel Salibad, dagiti agtutubo kan 4-H Club members ket voluntaryumot nga nagkunang kayatda nga makipasat iti nasaw nga programa sa Jai Taiwan. Kastapay nga naipasada mo ti qualifying exam nga inter iti OFCAS kan DAATI. Pasat ti proseso kung napay di sa libad iti interview tapno ma-validate mo lang dagiti requirements ken ipakamo dagiti guidelines may pagap iti nasaw nga programa.
may finalize amin para kanang iti beneficiary iti programa manipod DAATI na iti bulan iti Marso agda mga tawan. Manipod DZRK Tabuk City, Ren Sirawakin ang ipagparamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Regular manning and quarantine checkpoint sa Antipolo City laban sa ASF at bird flu nagpapatuloy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Nagpapatuloy ang regular manning and quarantine checkpoints sa Antipolo City para tiyaking ligtas ang livestock na ibinabiyahe ng traders papasok at palabas ng lungsod ayon sa opisyal na pahayag ng Antipolo City PIO. Ininspeksyon ng City Veterinary Office kamakailan sa Sitio Kabading ang bawat livestock na pumapasok at lumalabas ng lungsod upang siguraduhing walang dalang sakit ang mga ito gaya ng African Swine Fever o ASF at bird flu. Ilan sa mga dokumentong hinahanap ng City Vet sa traders ang flu-free certification at African Swine Fever-free certification na pareho namang mula sa Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture. Idinagdag pa ng pamahalaang lungsod na kamakailan ay nagsagawa na rin ng LGU ng livestock monitoring sa San Isidro at St. Joseph. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Pamunuan ng Puerto Princesa Underground River o PPUR humingi na ng tulong sa pamahalaang lungsod at pribadong sektor sa rehabilitasyon ng nasabing parke. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Ingamin din ni Puerto Princesa Underground River o PPUR Manager Elizabeth Maclang nga kaministera na ang tabang ang gobyerno ig pribadong sektor sa restoration ag rehabilitation ng pamosong parke tinged sa mabawal nga distrosong dara ang bagyong Odette. Makuna magaabot sa 6 karibong hektarya ang narangga ang bagyong dato nga kaministeran nga maayos din nga kagi para mabalik ang berding katinluan ni Dia. Makun pa ni Maclang magaabot sa sobra 300 million pesos ang kaministeran digi animan katabi ng Civil Foundation sa sangguniang panlusod nga gapaabot itabang alin sa gobyerno. Ikunday ng opisyal nga kung sasarigan lamang ang 10% nga parte alin sa kita ang PPUR sa kada taon, duro buhay pa nga timpo ang ilaten bago mabalik ang mandadurang punong kahoy ang mga ayop sa pamosong parke. Kung tulad dato ay baka madayon din ang madura at ang mga ingi patang mga ayop kahoy sa mga timpong Dia. Alin digi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula Palawan at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Pagiging konkreto ng Farm to Market Road sa bayan ng Gandara, lalawigan ng Samar, sinimulan na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Gintikangan na ang konstruksyon sa pagkonkreto sa Farm to Market Road o FMR sa Barangay Santo Niño, pakadto Barangay Herali sa munisipyo San Gandara, lalawigan San Samar, sumala sa Department of Public Works and Highways Samar 1st District Engineering Office. Ang proyekto may adasan revised contract amount nga 10.82 million pesos nga ginpondohan sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA FY 2023. Ang struktura may kahilaba nga 165 meters o 5 meters nga kahilapad sa Portland Cement Concrete Pavement o PCCP. Ungay pa sa scope of work ang 140 meter length shouldering nga may 1 meter nga kahilapad nga instalasyon sa pipe culvert.
ginkokonekta sa FMR ang mga agricultural areas sa mga merkado para sa mas madali nga transportasyon sa produkto sa mga parauma nga nagreresulta sa mas maupay nga presyo ngan mas dako nga market sa era produkto. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Kalbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. PDRRMO, Surigao del Sur, patuloy ang monitoring sa mga posibleng maidudulot na resulta ng low pressure area sa buong probinsya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Padayon karon ang monitoring sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Surigao del Sur sa mga posibleng matulog nga resulta sa mga pag-ulan nga nasinati ning probinsya tungod sa low pressure area sugad pa ning miaging mga adlaw. Sa pagkikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Alex Arana, ang PDRRM officer ng probinsya, nga ilan ang gi-monitor ang ilang mga counterpart sa mga munisipyo aron masayran kung unsa ang ilang mga gipatuman nga precautionary measures sa ilang mga lugar. Hinoon dili matud pa ang mabalaka tungod kay dili kay kusog ang mga pambudak sa ulan dinhi sa probinsya. Gani wala matud pa kini nahilakip sa mga lugar nga napailawom sa orange rainfall warning sa pag-asa. Samtang gidugang ni Arana nga doon na mga munisipyo ug syudad ng probinsya nga nagpagawas na og komanduan alang sa no sailing policy o no beach activities. Gipahayag ni ini nga tumong sa mga kamanduan aron mahilikay sa kadaot ang publiko labi na kadtong mga mangingisda nga mopugo sa pagbiyahe sa dagat. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Mga proyektong pangkaunlaran sa Luok, Sulu, puspusan ng ipinatutupad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Iupuspos bihon ng pagpapanaw si mga project hal kasambuhan ng municipality sina Luok kay Karwa District, sina Binaymayan, si Lupa Sug at Awas Sulu. Bangdulon ka na bakas Congressman Munir Arbison, kawal 1% na inaabot sin Farm to Market Road Project ka nasabot pa si Sil. Basi-basiray sabihan, inapaginang sina Luok Business Center, Mans Beach, pagbutang sin ilaw, iban electrification project, iban gamayan ini, pahalawakon pa, sampay pamapang daig lugal, biyana sin Omar, Kalinggalan Kaluwang, Panamaw, iban sin Panglima, Estino. Salta, naus na isabyan, hinang Imbago Hospital, amin na plano ini convert bilang habok leprosarium, iban sin Ana Bay Hotel, amin ukawon na, hadumatong bulan February. Dahil ha RP Holo, ini Fatma Diligino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Ihatid sa atin na ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan.
Bullish o mataas ang kumpiyansa ng mga retail investor na mamuhunan sa stock market at inaasahang magdaragdag ang mga ito ng investments sa mga darating na buwan. Ayon kay COL Financial Chief Equity Strategist April Lin Tan, posibleng maging bullish ang Philippine stocks ngayong taon bunsod ng magandang outlook sa economic growth ng bansa at sa murang presyo ngayon ng stocks. Anya ang mababang inflation at interest rates ay inaasahang makahihikayat sa consumer at investment spending, dagdag pa ang inaasahang mas mataas na government spending ngayong taon. Sakali namang malagay sa recession at maging bear o palugi ang market ng Estados Unidos, naniniwala si Tan na kaya pa rin itong alpasan ng Pilipinas mula sa pagiging resilient ng bansa sa global economic slowdown. Tiwala rin itong maaabot ng Philippine Stock Exchange ang 7,000 mark ngayong taon mula sa sinabi niyang positive scenarios. Matatandaang umabot sa 6,450.04 ang huling trading sa Philippine Stock Exchange noong 2023. Nitong Martes, nagsara sa 6,622.01 ang trading, 0.13% mas mababa kumpara sa naitala noong Lunes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, napili ng Estados Unidos ang Pilipinas na maging isa sa partner countries nito na makakukuha ng pondo sa ilalim ng kanilang CHIPS and Science Act. Ayon kay U.S. Undersecretary for Economic Growth, Energy and the Environment Jose Fernandez na kasalukuyang bumibisita sa Pilipinas, napili ng Washington ang Manila mula sa pagiging isa sa may potensyal nito pagdating sa semiconductor at mula sa suporta nitong ibinibigay sa industriya. Anya, layon ng pondo na gawing conducive ang lokal na semiconductor industry ng partner countries para sa mga mamumuhunan mula Amerika. Bukod sa Pilipinas, binanggit din ito ang mga bansang Vietnam, Panama, Puerto Rico at Mexico na makakukuha ng pondo mula sa CHIPS Act. Sa kasalukuyan, ayon sa opisyal ay nakapag-earmark na ang US ng nasa 500 milyong dolyar para sa International Technology, Security and Innovation o ITSI Fund na gagamitin para pondohan sa loob ng 5 taon ang partner countries. Dagdag pa ni Fernandez, inaasahang makukuha nila sa mga susunod na araw ang mga rekomendasyon ng Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development sa kung papaano matutulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas na mapalakas ang semiconductor sector nito. Sa kasalukuyan, nangunguna ang electronics and semiconductor products sa merchandise export ng Pilipinas. Nag-aambag din ito ng lampas kalahati sa kabuuang export revenues ng bansa at may likhang 2.5 milyong direct at indirect na trabaho. Agosto ng 2022 nang mapirmahan ang CHIPS and Science Act sa Amerika na nag-autorisa sa investment sa exploratory and translational research na siya namang magpapaabante para sa mga pinakabagong ideya sa larangan ng science at engineering. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng pagbabalik normal operasyon ng mga kumpanya buwad sa pagbuti ng lagay ng bansa mula nang tumama ang COVID-19 pandemic, marami pa rin ang mga Pilipino ang naghahanap ng trabahong may work from home arrangement. Ito ang napansin ng SEEK, ang parent company ng kilalang online employment firm na JobStreet mula sa nakalipas na searches ng Pinoy job seekers. Ayon kay SEEK Managing Director Dana Maharokon, top search keyword gayong sa JobStreet ang work from home at patuloy pa rin ang paglago ng demand sa nasabing work arrangement, gayon din sa hybrid scheme. Mula sa pagtaas ng demand sa work from home at hybrid arrangements, sinabi ni Maharokon na mainam kung patuloy itong maikokonsidera ng mga naghahanap ng empleyado. Bukod sa nasabing schemes, pinayo rin ito ang pagbibigay kompensasyon gaya ng mental health, wellness at iba pang oportunidad nang sa gayon ay masuportahan ang non-traditional needs ng mga manggagawa at makahikayat ng job seekers na willing magtrabaho on-site.
Samantala, sa layong maparami pa ang job seekers at companies na gumagamit ng kanilang platforms, pinag-isa na ng Seek ang JobStreet at JobsDB na present din sa Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. Target ng Seek na mapaangat sa 500 milyong job seekers at 5 milyong kumpanya ang gumagamit ng kanilang platform pagdating ng 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumago sa 5.6% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa huling quarter ng 2023 dahilan para lumagay sa kahalintulad na bilang ang year-on-year economic growth rate ng bansa. Bahagyang mas mababa ito kumpara sa 5.7% GDP noong ikatlong quarter ng 2023 at 7.1% growth rate sa kaparehong quarter ng 2022. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pangunahing contributors sa fourth quarter GDP rate ang financial and insurance activities na nag-ambag ng 11.8%, wholesale at retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na sumampa sa 5.2% at construction na umabot sa 8.5%. Ang mga nabanggit na industriya rin ang naging mga pangunahing contributor sa annual growth rate ng bansa. Bukod sa GDP, iniulat din ng PSA ang paglago ng gross national income sa 11.1% sa huling quarter ng 2023 dahilan para sumampa sa 10.5% ang full year 2023 growth sa GNI. Umakyat din sa 77.7% ang year-on-year net primary income from the rest of the world noong huling 3 buwan ng nakarang taon dahilan para umabot sa 76.6% ang kabuang annual rate. Samantala sa kabila ng hindi naabot na target ng pamahalaan na 6 hanggang 7% paglago, nananatili pa ring optimistiko si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa lagay ng ekonomiya ng bansa na maituturing pa rin anyang isa sa mga best performing economy sa Asia. Katunayan lamang pa rin anya ang GDP ng bansa kumpara sa naitala sa China na 5.2% at Malaysia na may 3.4% sa huling quarter ng 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nais ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na isang team lamang ang isasabak nito sa iba't ibang international basketball events. Kamakailan lamang ay inihayag ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na si Cone ang mamando sa Gilas. Pinangalanan din ng SBP ang 12 players na kasali sa team. Ayon kay Cone, ang mga pinangalanang miyembro ng Gilas ay sila rin ang inaasahang maglalaro sa Asian Games, World Cup Qualifiers, FIBA Cup Qualifiers, Southeast Asian Games at iba pang torneo. Gustong baguhin ni Cone ang kinaugaliang sistema na kung saan bumubuo lamang ng team ang Gilas ilang buwan bago magsimula ang torneo. Napasama sa Gilas Pilipinas ang mga PBA players sa pangunguna ni 7-time Most Valuable Player Junmar Fajardo, CJ Perez,
Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Chris Newsom at Calvin Oftana. Kasama din sa lineup sina Kai Soto, AJ Edu, Dwight Ramos, Carl Tamayo at UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kembao. Nakalagay din sa listahan si naturalized player Justin Brownlee, subalit hinihintay pa ng SBP ang desisyon ng FIBA kung makakapaglaro na ito sa darating na FIBA qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balak paabutin ng Phoenix Super LPG ng Do or Die Game 5 habang nais ng Magnolia Hotshots na tapusin na ang kanilang serye para tuluyan nang makapasok ng finals ng PBA Commissioner's Cup. Magtatapat ang dalawang koponan ngayong Miyerkules ng gabi sa Mall of Asia Arena ang kaisa-isang laban sa PBA pagkatapos makapasok na ang San Miguel Beermen sa finals matapos walisin ang Ginebra Gin Kings sa sarili nilang best-of-5 semifinals matchup. Bigo ang Magnolia na umabante kaagad sa finals pagkatapos matalo sila sa Phoenix sa Game 3, 103-85. Sasandigan muli si Phoenix head coach Jamaic Jarin kina Jonathan Williams, RJ Jasul, Tyler Tio, JB Mocon, Ken Tuffin, Sean Manganti at Jason Perkins. Sa kabilang panig, aasahan muli ni Magnolia head coach Chito Victolero ang kanyang mga players na si import Tyler Bay kasama sina Paul Lee, Mark Baroca, Gio Halalon, Calvin Abueva, Ian Sangalang at Rome De La Rosa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas muli ang ranking ni Filipina tennis champion Alex Ayala sa bagong inilabas na Women's Tennis Association o WTA rankings. Base sa inilabas na ranking ng WTA, umakyat sa ika-184 na pwesto si Ayala mula sa dating ika-187. Ito na ang career high ni Ayala sa rankings simula pa noong nasa ika-185 pwesto siya noong simula ng taon. Malaking tulong sa pag-akyat ni Ayala sa rankings ang pagkopo nito ng titulo sa women's doubles event ng International Tennis Federation o ITF NEC Deccan Women's Tennis Tournament na ginanap sa Pune, India noong nakarang linggo. Kasama ni Ayala si Darha Semenistaha ng Latvia kung saan nagwagi sila laban sa top seeds na si Nikita Baines ng United Kingdom at Fanny Stoller ng Hungary sa finals sa score na 7-6 to 6-3. Nakaabot din si Ayala sa quarterfinals ng women's singles event. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika.
Hindi pala knows ng kapuso actress na si Carla Abellana na nakabalik na ng Pilipinas ang ex-husband niyang si Tom Rodriguez. Kamakailan ay nag-post ang manager na si Popoy Caritativo sa Instagram ng litrato nila ng kanyang talent na si Tom nakuha sa isang lugar sa Mandaluyong City. Kaya naman nag-assume na kaagad ang mga netizen at ang mga taga-suporta ng kapuso aktor na nasa Pilipinas na ulit ito makalipas ang 2 taong pamamalagi sa Amerika. Sa panayam kay Carla, natanong nga siya kung ano ang maging reaksyon niya sakaling magkita sila ulit ng dating asawa. Sagot ng kapuso actress, wala naman daw siyang problema o issue o kung mag-cruise muli ang kanilang landas at talagang inaasahan na rin yung mangyayari ito dahil pareho silang nasa showbiz industry. Sabi nga ni Carla, quote-unquote, I didn't even know ngayon ko lang nalaman na nakauwi na si Tom. I don't feel intimidated, scared, nervous, wala namang ganoon. Aniya pa, quote-unquote, of course, artista siya, may obligasyon siya. Hisa kapuso, darating naman talaga yung day na babalik siya sa trabaho. Hindi naman maiwasan yan. I've thought about it many times. Expected naman yan. Nobody just knew when. Yan ang pagpapakatotoo ng aktres. Dagdag pa ni Carla, quote-unquote, I think okay lang. Ready naman ako. Hindi naman ako yung type na ay ayoko or avoidance or what. It's inevitable, ika nga. Samantala, nag-renew na ng kanyang kontrata si Carla sa GMA7 kaya natuldukan na nga na finally ang chismis na lilipat na raw siya sa ABS-CBN. Samantala, ready na nga ang Miss Universe Philippines 2022 na si Celeste Cortesi sa mga challenge na haharapin niya sa mundo ng show business. Bilang bahagi ng kanyang preparasyon sa pagpasok niya sa larangan ng aktingan, kinakarir na ni Celeste ang pagsasalita ng Tagalog. Inamin ng dalaga na matagal na niyang gustong mag-artista pero mas nauna lang daw ang pagtupad niya sa isa pa niyang ultimate dream, ang maging beauty queen. In fact, bago pa man siya rumampa ng bonggang-bongga sa mundo ng beauty pageant ay sumailalim muna siya sa acting workshop. At yun na nga, pero pansamantala muna niyang isinasantabi ang pangarap niya bilang artista dahil nga kailangan niyang mag-training nga para sa Miss Universe Philippines 2022. At in fairness, nagtagumpay naman si Celeste na makuha ang titulo at corona kaya agad siyang sumabak sa mas matinding training para sa paglaban naman niya sa Miss Universe 2022 pageant. Yun nga lang, kung ating matatandaan ay unplaced itong si Celeste. Ayon kay Celeste, wala na siyang balak mag-join ulit sa alinmang beauty pageant dahil gusto niyang mag-focus sa pag-artista. Nagpapasalamat niya ang dalaga na binigyan agad siya ng pagkakataon ng GMA7 na matupad ang kanyang pangarap na maging aktres. At yun nga, kasama siya ngayon sa action comedy series na Walang Matigas sa Pulis na Matinik na Misis, sa Matinik na Misis Season 2 na pinagbibidahan ni Senador Bong Revilla at ni Beauty Gonzales. At sa pagtatapos ng ating segmento, quote-unquote, uwian na, may nanalo. Yan ang reaksyon ng ilang netizens sa mga bonggang birthday gift ni Hayden Ko kay Vicky Bello. Nakakalokang mga mamahaling regalo ni Doc Hayden para sa kanyang wifey na nag-celebrate ng kanyang 68th birthday noong nakarang January 25. Ilang araw bago sumapit niya ang 68th birthday nga ni Dr. Vicky, nakatanggap siya ng bright blue Hermes Kelly Elan, o Kelly Elan clutch with matching ostrich feathers. Sa isang unboxing video, sinabi nga ni Doc Vicky na Christmas gift sana ng kanyang asawa ang mamahaling bag pero na-late raw ito ng dating kaya tamang-tama naman daw for her birthday. Ang caption niya ni Dr. Vicky sa kanyang IG post, quote-unquote, at Doc Hayden, always spoiling me with the good stuff. Such a fun bag, but I'm still not sure what this bag is called.
Can anyone tell me? Ayon sa isang lifestyle website, itinigil ang production ng Kelly Ellen Clutch noong 2000 pero nire-introduce ito para sa Spring-Summer 2023 collection. Hindi available sa official website ng Hermes ang tag price ng bag ni Dr. Vicky pero ang black version nito ay nagkakahalaga raw ng 5.1 million pesos. Samantala, bukod sa Hermes bag, binigyan din ni Doc Hayden ang asawa ng usong-uso ngayong foldable e-bike na ibinandera rin ng Sir John sa kanyang Instagram stories. Sinusubukan pa niyang gamitin ito with matching OOTD at say niya sa caption ng kanyang IG post, quote-unquote, Hayden gave me a beautiful Fendi bike because he knows how much I like designer items. So hanggang bike, diba? But of course, I don't really bike that well. So if you cannot play, display. Ayan ang singa ni Doc Vicky. Ang naturang e-bike ay nagkakahalaga umano ng mahigit 620,000 hanggang 648,000. At syempre, hindi rin nakalimutan ni Hayden na bigyan ang asawa ng paboritong flowers nito, ang Stargazers. Sa Instagram, nag-post din ang doktor ng kanyang birthday message para kay Doc Vicky. Sabi nga ni Doc Hayden, quote-unquote, Happy birthday to the most amazing woman I know. It's been 18 incredible years together and I'm still thanking God for you every day. Like I always tell you, I truly believe your best years are just behind or just around the corner. The way you care for everyone and your legendary generosity is just awesome. Scarlett and I are super lucky we get to enjoy your amazingness every day. Here's to you celebrating today and looking forward to all the great times we've got coming. I love you, Ping Pong. Yan ang buong mensahe ni Hayden para sa kanyang misis. At syempre, binati rin si Vicky ng kanyang anak na si Scarlett Snow sa pamamagitan ng sarili niyang Instagram account. Message ni Scarlett sa kanyang mommy, quote-unquote, I would pick spending every single minute with you over anything else in the whole wide world. You're the best mom in the whole world. I love you. Happy birthday, mommy! Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa, iimbita po muna tayo muli sa mga ating tagapakinig at tagapanood na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
ko'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat